naman, makakausap po natin si Acting Director ng PNP Anti-Kidnapping Group na si Senior Superintendent Glenn Dumlao. Senior Superintendent Dumlao, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jimmy. Apo. Jiggy pala. Apo. Dito sa naganap na kidnapping ay kumusta po ang investigasyon? Maliban no dito sa grupo ni SPO3 Santa Isabel, meron na hubang iba pang target kayo? Of course, hindi kami umaalis doon sa maaring associates ni Santa Isabel kasi doon na kami nakalock ng kaso kasi unang-una nagbabase lang kami sa ebidensya kung ano yung mga nakita namin doon sa hard evidence na nasa amin. And in that case, yung mga involvement ng tatlong sasakyan at isa doon ay yung sasakyan niya. Apo, yung pong mismong ebidensya na hawak nyo laban sa grupo po ni SPO3 Santa Isabel ay ano-ano po ito so far? At yung pong paggamit sa sasakyan, CCTV footage, ano pa pong ibang hawak nyo? Lahat ito is back up by mga logbook ng gwardiya na doon sa subdivision. So, lahat ng pasok, labas-pasok ng mga sasakyan na ito ay naka-record. At bagamat iba man yung ID na ginamit, ay yung naman positive identification ng gwardiya ay sinasabing sila yung mukha ni Santa Isabel ang tinutukoy niya na driver ng sasakyan na ginamit na yung pick-up which is registered sa asawa niya. Apo, nabanggit niyo po sa isang payag na minsan nang nadawit sa kidnapping itong si Santa Isabel. Bakit po na-dismiss yung kaso dito? Na-dismiss because of yung insufficiency of evidence. Kaya nga worth na ma-review ulit itong mga ganitong mga kaso kasi na parang napakababaw naman yung insufficiency of evidence, although hindi ko kine-question, pero same modus na naman. Kinablot nila yung gwardiya ay yung biktima and siya ay isa sa medium kung bakit kasi siya ang kumuha ng warrant and then siya ang nagturo at may ginamit din siyang tropa. So, ganon. And then, same modus. Winidraw din ulit yung pera. I think 94,000 sa ATM and ganon, nag-demand. And then, despite that, yung biktima naghahain ng complaint, actually sa ombudsman. And then, sadly, na-dismiss yung kaso against him for insufficiency of evidence. Apo, sir, dun ho sa yun nga, yung payag din ng may bahay nitong biktima ay binabanggit niya na nakapagbayad na sila ng mahigit 5 milyon. So, yung po bang sinasabi nyo na withdrawal sa ATM ay parte po nung ransom o ito po ay parang sa bank account lang mismo nun hong biktima? Sa ATM lang na Mastercard ng biktima. Opo, opo. Yung tsansa ho na buhay pa itong biktima na ito, ano po ang assessment niyo so far? Well, for time and again, ang hirap kasi na yung palagi sinasabi na magbigay ng false hope. Kaya not until na meron kaming talagang reliable na ito pa kasi meron na kaming pinopokus na grupo ay kung talagang ma-sure namin na ito ay yung ano status talaga ng biktima, saka lang kayo magsasabi kung ano talaga ang nasa biktima dahil ang hirap. Unang-una, yung pamilya are already distraught sa nangyari and then bibigyan mo pa ng maling promesa, I think lalong parang double whammy para sa kanila. Opo. Yun hong yung grupo na ito, bukod dito kay Santa Isabel, ano ho ba yung impormasyon na hawak nyo? Ito'y binabanggit nyo, tama ho ba kung hindi ako nagkakamali, mga kapwa Koreano din po, yung ibang suspect? Kasi doon lang kami nagbabase, doon sa hard evidence ngayon na nasa amin, which is yung CCTV. And I think naisubmit lahat yan sa prosecutor's office sa DOJ at andun naman. At kung i-review mo talaga doon pa lang makikita mo na kung ilan talaga ang nag-operate at makikita mo rin sa pagbabacktrack namin through verification ng LTO, yun ay talagang may i-connect namin na may involved na civilian, may involved na kapwa Koreano at possible
Hindi natin marul yung possibility na kapwa pulis. Opo. Bakit sa tingin nyo ho ay binaligtad naman nitong si SPO3 Santa Isabel yung kumbagay yung kanyang statement na sinasabi niya na nasa anti-kidnapping group mismo ng PNP. Yun hong mga nagpapakidnap o sangkot po dito. Ano po masasabi niyo rito? Yan yung claim niya and maganda kung yan yung defense niya kasi yung evidence don't lie at lock-in siya dito. Airtight yung kaso. It was filed last November sa prosecution sa DOJ. So I think hindi naman ito ay hinandle ng task force. Hindi naman nila basta-basta ikukwantong kaso na ito na na wala kaming ebidensya. In fact, kung talagang malakas ang laban niya, he should not have filed a motion for inhibition nung unang piskal. Ang gagawin niya dapat, ipa-expedite niya nung resolution ng kaso kung wala siyang kasalanan. Pero ang ginawa niya, pinapadelay niya yung kaso. And claim niya na gano'n. So, kung yun ang defense niya, so be it. Apo, ang pinagmulan ho nung pagdukot ay operation umano laban sa droga, kontra droga. Ano bang background nitong biktima at anong negosyo po ang kinasasangkutan nito? PR manager ito ng doon sa Region 3, Nanjing Corporation, I think doon. And wala naman talagang dero itong tao na involved kasi nagkwanting kami sa database pati sa AIDG. So I think talagang ito lang ay monetary ang motivation dito. And they use yung campaign against illegal drugs as their cover. Apo. Maraming salamat po sa update at mga impormasyon. Senior Superintendent Glenn Dumlao, Director po ng Anti-Kidnapping Group ng PNP. Salamat po. Welcome.